It was so awkward. Nagpalitan pa lamang sila ng laway noong isang gabi at nagkakamabutihan na rin silang dalawa. Tapos ay bigla na lamang nila malalaman na magkapatid pala silang dalawa. Ang sakit nun para sa kanilang dalawa. At sa totoo lang ay nakakaramdam ng pandidiri si Nana dahil paano hindi niya malang naramdaman na kapatid niya pala ang lalaking kanyang minahal. It was painful and at the same time shameful to fall in love with the wrong person. Maaari ba akong humiling sa'yo? Tanong ni Nana sa binata. Yes, of course. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mahal na mahal ko ang ating ina. At wala akong ibang hiling kundi ang kanyang kasiyahan. At ngayon na bumalik ka na, pwede ba na ilihim na lang natin sa kanya yung nangyari sa atin nung isang araw? Pwede ba nakakalimutan na lang natin yun at umakto na parang walang nangyari? It was just an accident after all. An accident that they did more than once. Sige, naiintindihan ko. At huwag kang mag-alala. Gagawin ko yan. Tulad mo ay ayoko rin na makitang malulungkot si Mama. But I hope we can have a bond as brothers and sisters. Oo naman, Kuya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Wow! Ito na ba talaga yon? Ang ganda! Manghang sambit ni Nana sa kanyang sarili habang nakatingin sa malaking mansyon na nasa kanyang harapan. Napakaganda at laki ng mansyon na ito. May kukumpara sa isang palasyo. Dito pala nagtatrabaho ang kanyang ina. Mas maganda pa nga ang mansyon na ito kaysa sa na-imagine niya. Naglakad si Nana palapit sa guard na nakatayo sa malaking gate. Magandang umaga po, Manong. Pwede ko po bang malaman kung dito ang bahay ni Arturos Montefalco? Magandang umaga rin sa'yo, Iha. Oo, dito nga po iyon. Maaari po ba akong pumasok sa loob? Anak po ako ng isa sa mga kasambahay dito. Si Sol Ramirez po. Nandito po ako para ihatid ang special ingredients para po sa lulutuin niya na kare-kare para po sa kanyang amo. Oh, ganun ba, Iha? O siya, sige, pumasok ka na sa loob. Nagpasalamat naman si Nana sa guard at pumasok na sa loob. Mas lalo siyang namangha dahil kung maganda sa labas ay mas lalong maganda ang loob nito. Lalo na nung itulak niya pa bukas ang malaking front door. Halata sa mga gamit na nakikita niya na hindi biro ang halaga ng mga iyon. Grabe! Ang sobrang mangha at hindi makapaniwala ang sabi niya. Kumikinang ang kanyang mga mata habang nililibot niya ang tingin sa mansyon kaya gano'n na lamang ang pagkabigla ni Nana nang bigla na lamang may humawak sa kanyang mga kamay ng sobrang higpit. What are you doing in my mansion? Magnanakaw ka, no? Ang malalim na tanong ng lalaki. Umikot si Nana paharap sa lalaking may hawak sa kanyang pulso at natigilan siya na maka-face to face niya ito. Ang malalim nitong mga mata ay madilim at nagbabanta na nakatingin sa kanya. Hindi po. Nagkakamali lamang po kayo ng akala, sir. Mahirap lang ako pero hindi po ako magnanakaw. Ang natatakot na sabi niya sa lalaki. Then what are you doing here? Bakit ka pumasok sa bahay ko nang walang paalam? Pinapasok po ako ng guard sa labas. Nandito po ako para makita ang aking ina. Nagtagpo naman ang makapal nitong kilay. Your mother? In my mansion? Explain. Ano pong nangyayari dito? Pareho silang napatingin ng lalaki na may magsalita. Nang makita ni Nana ang kanyang ina, ay agad siyang kumawala mula sa maluwag na hawak ng lalaki sa kanyang pulso at tumakbo papunta sa kanyang ina. Ma! Ang lalaking yan, magnanakaw daw po ko. Pagsusumbong niya sa ina sabay dinuro niya pa ito. Wala naman po akong kinukuha sa mansyon. Nandito lang naman po ako para sa pinadala mong herb sa akin.
Ang sama po ng ugali niya, Mama. Mahilig po siyang mamintang. Para siyang bata na naiiyak na. Miss, hindi na tuloy ng lalaki ang sasabihin na magsalita naman ng kanyang ina. Pasensya na kayo sa aking anak, Sir Arturos. Pinapunta ko siya rito para dalhin ng sangkap na kailangan ko sa pagluluto. Nakayuko na turan ng kanyang ina. Nanlaki naman ang mga mata ni Nana dahil ang gwapong lalaki pala na ito ang amo ng kanyang ina. Tulad niya ay nabigla rin ng itsura ng lalaki nang malaman na anak pala siya ng isa sa mga kasambahay nito. Siya po ba ang amo mo, Mama? Ang pasimple na bulong ni Nana sa ina. Oo, siya nga. Hala! At natakpan na ni Nana ang sariling bibig habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin nakatingin sa lalaki. Seryoso ang mukha na humakbang palapit sa kanila si Arturos. Akala ni Nanay magagalit ito sa kanya dahil dinuro niya ito kanina. Ngunit nabigla siya sa sinabi nito. Pasensya na po, Manang Sol. Hindi ko po naisip na anak niyo po pala siya kaya inakala ko na isa siyang magnanakaw. Paghingi pa ng binata ng pasensya sa kanyang ina bago binaling ang tingin sa kanya. At sa'yo rin, Miss. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na masaktan ang damdamin mo. Akala ko kasi magnanakaw ka kaya nagawa ko yan. Pasensya na. Hindi niya talaga ina-expect na ito pa ang manghihingi ng pasensya sa kanila. Akala ni Nana ay sisigawan sila nito. Pasensya rin po kayo, sir, kung pumasok po ako sa bahay niyo nang walang paalam. Ang sambit niya naman. Bumaba ang tingin ng binata sa kanyang pulso na mahigpit nitong hinawakan kanina. Nang makita na namumula iyon ay gumuhit ang gitla sa noon nito. Your wrist. Tiningnan din iyon ni Nana at noon niya lang napansin na namumula iyon ngunit hindi naman iyon masakit. Sadyang, ayos lang po ito. Hindi naman po masakit. Ganito lang po talagang balat ko, mabilis mamula. Nahihiya pa na sambit niya. Maputi kasi ang balat niya na para bang kasing kulay na ng gatas. Wala iyong kahit na anong kapintasan na para bang alaga ng isang magaling na doktor. Bata pa lamang si Nana, ang kanyang kulay na napansin ng mga tao. Maputi at kutis mayaman. Wala naman siyang lahing banyaga. Isa siyang pure Filipina. Sadyang ganun lang talaga ang kulay ng kanyang balat. At dahil nga sa siya'y maputi, mabilis mamula ang kanyang balat. May cold compressor ref, lagyan mo na lang para mawalang pamumula at hindi maging pasa. Sambit ng binata. Ako na pong bahala sa kanya, Sir Arturos. Wika naman ang kanyang ina. Maputi lang kasi yung balat niya kaya mabilis mamula. Pero mawawala rin po yan maya-maya. Humingi naman ng pasensya sa kanilang binata at dahil sa kailangan nito na pumasok sa trabaho, ay iniwan na sila nito at sinabi na pagbalik na lamang nito sila mag-uusap. Inasikaso na rin siya ng kanyang ina at tumungo sila sa silid nito, ang maid's room. Siya po palang amo mo, Ma. Akala ko po ang sabi niyo ay mabait siya. Bakit parang hindi naman po? Wika ni Nana habang nakaupo siya sa kama ng kanyang ina. Tiningnan naman siya nito. Mabait ang batang yon, anak. Siguro ay nabigla lamang siya nung makita ka kanina. Mukha po ba akong magnanakaw, Ma? Bahagyang natawa ang kanyang ina. Bakit mo naman natanong yan? Sa ganda mo yan, hindi ka mapagkakamalan na magnanakaw, ha? Pero napagkamalan pa rin po ako ni Sir Arturos kanina. Napanguso pa si Nana. Nagulat lamang siya dahil pumasok ka sa bahay niya nang walang paalam. Ang akala ko po kasi nabanggit niyo na sa kanya ang pagdating ko kaya dire-diretso na po ako ng pasok sa loob. Wala naman po kasi nagbubukas ng pinto kanina nung kumatok ako. May doorbell kasi sa tabi ng pinto. Dahil sa hindi namin naririnig ang katok dahil masyadong malaki ang mansyon. Hindi mo ba yun napansin? Napapanguso na umiling naman si Nana. At saka hindi ko rin nabanggit kasi kay Sir Arturos ang pagdating mo dahil lagi naman siyang abala sa kanyang trabaho sa opisina. Ano pong trabaho niya, Ma? May-ari siya ng malaking kumpanya. Anak siya ng pamilya ng mga Montefalco. Naaalala mo ba yung mga magazines mo noong high school ka na ayaw mong ibigay sa teacher mo dahil gustong-gusto mo na basahin ang kwento tungkol sa pamilya na yon? Sandali na nag-isip si Nana at nang matandaan niyang tinutukoy ng kanyang ina ay napatango siya. Ang pamilya na yon ay ang mga magulang ni Arturos.
Wow, talaga po. Eh di sobrang yaman niya po pala, no? At saka ang gwapo niya pa naman po sana. Kaso ang sungit niya pala. Nasasabi mo lamang yan dahil hindi mo pa siya nakakasama ng matagal. Pero kapag nakasama mo na siya, ay masasabi mo na mabait talaga siya. Sa katunayan, napakaswerte ko nga na siyang naging amo ko. Higit na mas mabait siya kaysa sa mga nauna kong pinasukan na trabaho. Ito na ba ang sangkap na kailangan ko? Tanong ng kanyang ina habang hawak ang herbs na talagang sinadya niya pa na dalhin dito. Opo, ma. Yan na nga po yun. Pero ubos na po ang tuyot na ganyan kaya bago po magamit yan, kailangan po muna natin na ibilad sa araw. O siya, salamat anak. Bukas na bukas ay ibibilad ko na to sa araw para mabilis na matuyo. Bakit po pala bigla niyong naisipan na magluto ng ganyan, ma? Hindi napigilan na tanong niya sa ina. Malapit na kasi ang kaarawan ni Sir Arturos at nalaman ko na paborito niya palang kare-kare kaya naman gusto ko sana siyang ipagluto. Mas masarap ang kare-kare kung hahaluan ng sangkap na ito. Tiyak akong magugustuhan niya. Sa isip ni nanay mukhang napakabait nga talaga ng Arturos na iyon para ipagluto ng kanyang ina ng specialty nito na kare-kare. Siya lang talaga siguro ang nag-isip na masungit ang lalaki. Sobrang special kasi talaga ng kare-kare ng ina niya na hindi nito hinayaan na sabihin sa ibang tao kung ano ang special ingredients. Bihira lang din kung magluto ng kare-kare ang kanyang ina. Tanging kung may mga mahahalagang okasyon lang. At maliban sa kanya ay si Arturos lang ang kilala ni Nana na pagluluto nito. Madilim na nung makabalik si Arturos mula sa trabaho. Tumutulong si Nana sa pagluluto sa kanyang ina sa kusina nang dumating ang binata at humiling na kung maaari silang makapag-usap na dalawa. At bagaman natatakot pa rin, ay sumunod pa rin siya sa binata. Sa living room kung saan silang dalawang nandoon, doon sila nag-uusap. Ang puso ni Nana ay wala pa ring humpay sa mabilis na tibok na sa lakas ng kalabog noon ay animong mahuhulog na sa sahig. Kasalukuyang nakaupo siya sa pang-isahan na sofa habang ang binata naman ay nasa mahaba at naka-cross legs. Ang mga mata naman nito ay diretsyo na nakatitig sa kanya. I really wanted to apologize about what happened earlier. Hindi ko sinasadya na mapagkamalang ka na magnanakaw at masaktan ka. Panimula ng binata, kaya tila naibsa naman ang takot na nadarama ni Nana dahil baka pagalitan siya nito. Ayos lang po yun, sir. Nahihiya at kabado pa rin na sumagot siya. Nakalimutan ko na nga po ang tungkol doon. Pasensya na rin po pala at pumasok ako sa bahay niyo nang wala pong permission ninyo. Hindi na po mauulit yon. Bagya naman na tumango ito. It's alright. And as my way to apologize about what happened earlier, pwede kang manatili dito sa mansyon kasama ang iyong ina nang sa gayon ay hindi mo na kailangan na mag-rent ng dorm. Narinig ko sa iyong ina na nagre-renta ka pa. Total, base naman sa uniforme na suot mo kanina malapit lang din naman ang bahay ko sa university na pinapasukan mo. So you can stay here. Nabigla siya sa sinabi nito at kaagad na tumanggi. Naku sir, hindi na po kailangan yon. Nakakahiya naman po sa inyo kung dito pa ako tutuloy. Nakapagbayad naman na po ako sa renta sa dorm ko dahil may mga part-time job naman din po ako. My house is huge. Having you here is not going to be a bother. Besides, you can also help your mom with some chores. Maging ikaw ay pasasahuran ko rin kaya hindi mo na kailangan na mag-alala. You will not be doing that for free. Although, wala rin namang problema sa akin kung ayaw mo na magtrabaho dito. But you can stay here as long as you want. I hope you will accept my offer. Pero, hindi po ba ako magiging abala sa inyo, sir? Oo nga na ang gusto ni nanay mapalapit siya sa kanyang ina dahil malungkot sa dorm niya. At ayaw niya rin na napapalayo siya sa kanyang ina at ayaw niya naman na maging pabigat sa binata. Ayaw niya na maging abalang panunuluyan niya dito kung sakali man. No, I don't mind having you around. Bihira lang din kasi ako kung umuwi dito because I'm always in my office. Sa tingin ko masaya ka at kampante din si Manang Sol kung nandito ka. Madalas niyang sabihin na nag-aalala siya para sa'yo dahil malayo ka sa kanya. Kapag malapit ka lang sa kanya, hindi na siya gaanong mag-aalala para sa'yo. Dahil sa sinabing ito ay kumislap lalo ang kanyang mga mata sa tuwa.
Talaga po, sir? Maraming salamat po kung ganon. Hayaan niyo po at magsisipag po ako dito sa inyong mansyon para hindi po ako maging pabigat. Ngumiti naman sa kanya ang binata. Ang mga ngiti nito ang dahilan kung bakit lalong nagwala ang puso niya. You're welcome. Magpahinga ka na. Hindi po ba kayo kakain, sir? Nag-aalangan na nagtanong ulit siya noong akmang tatayo na ang binata para umalis. Kanina pa po kasi kayo hinihintay ni Mama pero matagal po kayong umuwi kaya lumamig na po ang pagkain na niluto niya. Gusto niyo po ba na initin ko ang ulam para makakain kayo? No need. Busog pa naman ako. Bukas na lang siguro ako kakain. At tuluyan na itong tumayo. Sigurado po ba kayo, sir? Yes. And besides, may trabaho pa ako. So good night and see you tomorrow. Sinundan niya ang binata ng tingin bago siya nagsabi ng, Good night din po, sir. Nagkamali lang talaga siya ng akala. Tunay nga na mabait ang binata para payagan siya na dito tumira sa mansyon kasama ang kanyang ina. Hindi naman makatulog si Nana ng gabing yon. Hindi na alis sa isipan niya ang mukha ng binatang si Arturos. Lalo ng mga ngiti nito na kahit madaling araw ay mapapangiti rin si Nana sa tuwing naiisip niya iyon. Iyon na siguro ang unang beses na hindi siya makatulog ng dahil lang sa kaiisip sa isang lalaki. Tumihaya si Nana sa kama. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na mahimbing nang natutulog. Naghihilik pa. Tumitig siya sa kisame at wala sa sariling napahawak sa kanyang dibdib para damahin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. At hindi niya rin maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang bilis ng tibok ng puso niya sa tuwing naiisip ang mga ngiti ng binata. Excited na tuloy siya na mag-umaga para masilayan niya na naman ang binata. Hay nako, andyan na naman palang nanay na sulsulera. Nang sandaling makapasok si Nana sa kusina para sana tulungan ang kanyang ina na magluto para sa lunch, ay ang usapan na agad ng ibang mga kasambahay na pinag-uusapan ng kanyang ina na noon ay nag-aasikaso sa lababo na kahit na naririnig ang kanilang usapan ay nagkukunwari lamang na walang naririnig. Kahit kailan talaga sip-sip sa amo. Hindi na nakontento. Nagdala pa talaga ng anak dito. Oo nga, Diyos ko. Ano kaya naisip ng mga sip-sip na yan? Wala na ba talaga silang bahay na matutuluyan at dinala niya pa rito ang anak niya? Ganun na lang ang inis na nararamdaman ni Nana dahil sa kanyang mga narinig. Ang kanyang ina ay walang kahit anong sinabi at nakayuko lamang na ginagawa ang trabaho. Kumukulo naman ang dugo niya. Gusto niyang sugurin at sabunutan ng mga babae. Pero ayaw niya naman na mag-umpisa ng gulo lalo pat ito palang unang araw niya sa mansyon. Mababait po ba sa'yo rito ang mga kasambahay? Tanong niya sa kanyang ina. Nandito sila ngayon sa laundry area at sinasampay nila ang dalawa ang mga nalabhana. Oo naman, lahat sila mababait. Parang nanay na nga rin ang turing nila sa akin. Ang pagsisinungaling pa nito habang nilalagay sa hanger ang isang long sleeve ni Arturos. Talaga po, ma? Hindi po nila kayo inaapi? Tanong niya ulit. Nagbabaka sakali na magsasabi ito ng totoo sa kanya. Hindi, mababait silang lahat sa akin. Huminga ng malalim si Nana dahil hindi talaga ito nagsasabi sa kanya ng totoo. Ganun naman kasi talagang ugali nito. Kahit inaapi na, ay pinipili pa rin ito na magpakumbaba. Wala itong masamang sinasabi sa mga taong umaapi dito. Ganong kabait ang kanyang ina. Lagi na lang ito nagpapatawad at umiintindi. Anong problema? Napapitlag si Nana nang biglang magsalita si Arturos mula sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng specs at pambahay lang ang suot na damit. Wala naman po, sir. Bakit nakatulala ka riyan at tila nakikipagkwentuhan sa mga halaman? Nahihiya pa na kamot ni Nana sa kanyang ulo. Wala po, sir. May iniisip lang po ako tsaka nagkakabisado rin po ako para sa quiz namin bukas. Bagaman nagtataka ito mangupa rin ito. Gusto niyo po ba na ipagtimpla ko kayo ng kape? Hindi na, ako na magtitimpla. Magkabisado ka na lang muna para sa quiz mo bukas. And you can study in the garden. Higit na mas maaliwalas doon, kaya makakapag-aral ka na mabuti. Pinagmasdan ng dalaga ang binata na maglakad paalis. Tinuloy niya na rin ang pagpupuna sa mga dahon ng halaman sa loob ng bahay.
Tiniis ni Nana ang mga masasakit nilang sinasabi sa kanila ng kanyang ina. Inintindi niya sila dahil alam niya na iyon ang gusto ng kanyang ina. Kahit na maubos na ang pasensya niya sa lahat ng mga paninira na sinasabi nila tungkol sa kanila ng kanyang ina, ay mas pinili ni Nana na magtimpe. Ngunit may hangganan din ang pagtitimpe niya. Ano ba naman yan? Palibhasa, wala kang pinag-aralan. Napakasimple ng instructions, hindi mo pa masunod. Hindi ka pa talaga nakakaintindi. Ganyan ka na lang ba kamangmang? At kung nagawa ni Nana na makapagtimpe nito mga nagdaang araw, ngayon ay hindi na. Dahil pagpasok niya sa kusina ay nakita niya ang mga kasambahay na sinisigawan ng ina niya. Pasensya na iha, English kasi nakasulat riyan kaya hindi ko maunawaan. Tch! Kung bakit ba naman kasi tinanggapan ni Sir Arturos ang tulad mong no read no write? Kumukulo na talaga ang dugo niya sa sobrang galit. Lalo na nung kitang-kita ng mga mata niya kung paano sinadyang ibuhos ng kasambahay ang kumukulo na tubig sa lababo, kahit paalam naman ito na malapit doon ang kamay ng kanyang ina, dahilan para mapaso ito. Ma! Nagmamadali na nilapitan ni Nana ang inang nasaktan at masama ang tingin na binalingan ng babae na tila nagulat din sa pagdating niya. Ano ba? Bakit naman ginawa mo yon? Nakita mo naman na nasa malapit ang kamay ni Mama. Tinapon mo pa rin ang mainit na tubig. Tanga ka ba? Aba, hindi ko naman alam na malapit palang kamay niya. Hindi ko yung sinasadya. Ang sagot pa ng babae at mas lalo lang na uminit ang ulo ni Nana. Bulag ka ba para hindi makita ang kamay ni Mama? O sadyang ganun ka lang talaga katanga? Ano? Maang-maangan lang? Anak, tama na yan. Awat sa kanya ng kanyang mabait na ina at hinawakan pa siya sa braso para pigilan ito. Ngunit hindi na nagpaawat si Nana. Hindi pa. Itong babae kasing to. Akala mo kung sino ko umakto dito. Tulad lang naman natin siya na naninilbihan lang dito. Tinuro niyang makapal na pagmumukha ng babae. Hoy! Impakta na malahigad ang kilay. Sa oras na may marinig ulit akong masasakit na salita mula sa'yo, at sa oras na makita akong sinasaktan mo na naman ang nanay ko, hindi ako magdadalawang isip na ihilamos ko sa iyo ang mga kumukulong tubig na yan. Huwag mo akong susubukan. Aba, at talagang tinatakot mo pa ako Tingnan natin kung ano magagawa ng tapang mo kapag sinumbong na kita kay Sir Arturos. Abagaga, sige magsumbong ka. Marahas sa pinutol niya sasabihin ito. Sa bibig mo na rin mismo nang galing na sip-sip kaming mag-ina sa kanya, hindi ba? Sa tagal ko nang kakasip-sip sa kanya, sa tingin mo sino pang kakampihan niya? Ikaw na mukhang impakta na maging si Satanas ay sinumpa ka? O ako na malaanghel? Ang yabang mo talaga. Mayabang talaga ako. Maganda ako Dahil sa tumagal na ang sagutan nila ng babae, ay dumating na rin ang iba pang mga kasambahay. Para makichismis ay hinila siya ng kanyang ina palabas sa kusina. Sa labis pa rin na galit, ay tinaas niya pangit ng daliri niya sa babae na nanggagalaiti naman sa inis. Anak, bakit mo naman ginawa yon? Hinayaan mo na sana siya. Wika ng kanyang ina sabay malalim na nagbuntong hininga habang ginagamot niya ang napaso nito. Aba ma, sumusobra naman na po sila. Ang tagal ko na pong nagtitimpi sa mga pinagsasabi nila tungkol sa atin. Nagbibingi-bingihan na nga lang po ako ng ilang araw sa kanila. Kahit na, hindi mo pa dapat sila pinatulan. Nagkaroon pa tuloy ng gulo. Hinawakan niya ang kamay ng ina at saka tumingin siya sa mga mata nito. Ma, kung ikaw ay payag na ginaganong kanila, aba ako hindi po. Hindi ako makakapayag na pagsabihin kanila ng mga masasakit na salita at apihin dahil alam ko kung gaano kakabuting tao. Mabait at mapagkumbaba ang kanyang ina at iyon ang hindi namana ni Nana. Nitong mga nagdaang araw ay nagtitimpi lamang siya dahil kabago-bago niya pa lang sa trabaho at ayaw niya ng gulo kaya pinapalampas niya na lamang ang mga sinasabi nila. Ngunit sumusobra na sila. Hindi na tama ang mga sinasabi nila tungkol sa kanilang mag-ina. Hindi na maatim ng loob niya na gano'n ang ginagawa nila sa kanyang ina. Kung kaya naman ay nilapitan niya si Arturos. Hoy lalaki! Sa sobrang galit niya, nawala na rin ang respeto niya.
Sobrang mainit kasi talaga ang ulo niya ngayon. What is it, Nana? Kalmado naman ang binata. Mag-uusap tayo. Nilapag ni Arturos ang hawak na papeles sa lamesa sa harapan. Pinagsiklop ang kamay na pinatong nito sa hita at tumingin sa kanya. Okay, please have a seat. At ano naman ang pag-uusapan natin? Sa sobrang gigil ay hindi niya na sinunod ang sinabi nito. Bakit ganun ang pakikitungo ng mga kasambahay mo sa nanay ko, ha? Buong akala ko ay maayos ang kalagayan ng aking ina rito sa inyo. Pero inaapi lang pala siya. Nagtagpo naman ang mga kilay nito, pero kalmado pa rin na nagsalita. Teka, kumalma ka muna. Hindi ko maintindihan kung anong gusto mong sabihin. Inaapi ng ibang mga katrabaho namin ang aking ina. Kung ano-ano mga masasakit na salitang sinasabi nila sa kanya. May alam ka ba sa mga ginagawa nilang pang-aapi sa kanya? Aba kanina lang itinapunan nila ng mainit na tubig ang kamay ng nanay ko kaya napaso siya. Bumada ang galit sa mukha ng binata. Patawarin mo ako. Hayaan mo't pagsasabihan ko ang mga gumawa nun sa kanya. Tama lang yan. Pagsabihan niyo naman po sila, sir. Lahat naman po kami dito ay pare-pareho na nagsisilbi sa inyo. Pero bakit naman ganun ang turing nila sa aking ina? Naluluhan na siya sa sobrang inis. Tumayo naman si Arturos at lumapit sa kanya para pakalmahin. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko sila ngayon mismo. Pagsasabihan ko sila sa ginawa nila sa iyong ina. Pagpapakalma pa nito. At seryoso ng binata dahil nung sandaling kumalma na siya, ay ipinatawag nga nito lahat ng kasambahay sa mansyon. Nasa tabi sila ng kanyang ina kay Arturos na madilim ang muka. Totoo ba na pinag-uusapan niyo silang mag-ina sa tuwing wala ako? At kung ano-anong mga masasakit na salitang binabato niyo sa kanila? Ang galit na tanong ni Arturos sa mga ito. Hindi po yun totoo, sir. Napakabuti po ng pakikitungo namin sa kanila. Sagot pa ng isang kasambahay at gusto na nitong singalan ni Nana dahil ang lakas pa talaga ng loob nito na magsinungaling. Huminga ng malalim sa Arturos. Ang nangyari sa kamay ni Nanay Sol, may kinalaman ba kayo dito? Wala po, sir. Aksidente lamang po na natapon ng mainit na tubig sa kamay niya. Natatakot naman na sagot pa ng isa, habang ang may kagagawa naman sa kamay ng kanyang ina ay puno na rin ng takot ang mukha habang nakayuko. Gusto ni Nana na magsalita at ipagtangkol ang kanyang ina, ngunit pinigilan siya nito. Siguraduhin niyo lamang na nagsasabi kayo ng totoo. Dahil sa oras na nalaman ko na nagsisinungaling kayo, ay matatanggal kayo sa trabaho. At maaari ko rin kayong kasuhan. Alam niyo naman yan, hindi ba? Opo, sir. Alam po namin ang tungkol doon. Hinarap naman ni Arturos ang kanyang ina at sa mahabang boses ay nagtanong ito. Nay, totoo po ba ang nangyari sa kamay ninyo ay aksidente lamang at hindi nila sinasadya? Sa halip na sabihin ng totoo, ay tumango ang kanyang ina. Opo, sir. Aksidente lamang po ito. Pero ma, hindi na hinayaan ng kanyang ina na tapusin niya ang kanyang sasabihin at muli ito nagsalita. Ayos lang ako, anak. Aksidente lang naman na natapunan ng kamay ko ng mainit na tubig. Gagaling din naman ito kaagad. Bago ko kayo pabalikin sa inyong mga trabaho ay gusto ko lang na ipaalala sa inyo na binigyan ko kayo ng mga trabaho dahil gusto kong makatulong sa inyo. I'm expecting each and every one of you here to be kind. Just like what I said before I hired you. That's what I want you all to do habang nananatili kayo rito. Sa oras na malaman ko na hindi niyo sinusunod ang sinabi ko, wika ni Arturo sa mga ito na yumuyuko naman at nagpaalam na. Minsan, hindi talaga maintindihan ni Nana ang pagiging sobrang mabait ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit hinahayaan lang nito na apihin ito dahil lang sa ayaw nitong masira ang mga umaapi sa kanila. Masyado itong mabait na tinitake advantage na ng ibang taong kabaitan nito. Pasensya ka na, Nana. Tinanggi ng iyong inang paratang mo sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay babantayan ko ang mga kilos nila para hindi na ulit mangyari ang mga nangyari kanina. Sabi sa kanya ni Arturos noong silang dalawa na lamang.
Naiinis si Nana dahil wala malang silang napanagot sa nangyari, ngunit alam naman niya pala na wala siyang magagawa. Wala siyang matibay na patunay na maipapakita kay Arturos. Bukod pa ron ay tinanggi pa ng kanyang ina ang tunay na nangyari. Ma, bakit yun naman po tinanggi ang totoo kay Sir Arturos? Inaapi naman po talaga kayo ng ibang mga kasambahay, hindi ba? At saka yung nangyari sa kamay mo. Kitang-kita po ng dalawang mata ko na sinadya nilang nangyari. Sa ngayon patuloy ako pang nagmukhang masama sa mata ni Sir Arturos. Dahil iniisip ni Sir Arturos na sinisiraan ko lang sila. Sabi ni Nana sa kanyang ina habang nasa loob sila ng kanilang silid at nakahanda na matulog. Anak, hindi na kailangan na makaabot pa sa kanyang mga ganong bagay. Kaya ko naman ang sarili ko. At isa pa, kung sasabihin ko sa kanya ang totoo, ay maaari silang mawala ng trabaho. Narinig mo naman ang sinabi kanina ni Sir Arturos, hindi ba? May pamilya din silang binubuhay. At hindi ako papayag na ako pang maging dahilan para mawalan sila ng trabaho na pinagkukunan nila ng pagkain at ng pamilya nila. At kapakanan lagi ng ibang iniisip ng kanyang ina. Kahit sobra ng pang-aapi sa kanila ay talagang naiisip pa nito ang kapakanan ng iba. Naiinis naman si Nana. Naiinis siya dahil napakaswerte ng mga umaapi sa kanyang ina at napakamapagkumbabang tao ng kanyang ina. Pero ma, hindi naman po pwede na apihin ka lang nila. Tulad natin ay nagsisilbi lang din po sila dito. Wala po silang karapatan na gano'n ang gawin sa inyo. Pagpasensya na lamang natin sila anak. Ipagpasadyos na lang natin na mapagtanto nila na mali ang kanilang ginagawa. Ang buong akala ni Nana ay titigil ng iba sa mga kasambahay sa kakasabi ng kung ano-ano tungkol sa kanila. Dahil sa mga nagdaang araw ay naging tahimik sila. Ngunit sadyang hindi talaga sila nadala dahil pagkagaling sa eskwela ay ang mga walang kwentang salita na naman ang kanyang narinig. Lumakas na naman ang mga loob nila dahil iniisip nila na baliwala na kay Arturos ang nangyari. Nako, sip-sip talaga kahit kailan ang matanda na yon. Dinagdagan pa ng anak niya na feeling mo naman ay ubod ng ganda. Maputi at makinis lang naman ang balat pero walang-wala pa rin sa ganda ni Ma'am Samantha. Oo nga, akala mo naman kung sino. Anak lang din naman siya ng katulong. Hindi na naman siya nakapagtimpe at nilapitan niya mga ito. Ang pinakaayaw ni Nana sa lahat ay ang pinag-uusapan siya ng patalikod. Ako po bang pinag-uusapan ninyo? May pagbabanta pa sa boses niya. Gulat naman na napabaling sa kanya ang dalawa. Bakit hindi niyo sabihin sa akin yan ng harapan at kailangan niyo pa akong pag-usapan ng palihim? Bakit? May iba pa bang sip-sip dito? Kayo lang naman ang nanay mo, hindi ba? Sip-sip. Ngunit mga hampas lupa lang naman. Puno pa ng panliliit ang boses ng mga ito. Alam mo, pasalamat yung nanay mo at natanggap pa siya dito sa trabaho. Ababalita namin no read no write siya. Siguro ay naaawa lang sa inyo si Sir Arturos. Ugali niyo talagang mag-inang magpaawa, no? At doon talaga naubos ang pasensya niya. Lumipad ang kanyang palad sa mukha nito na naglika ng malutong na tunog. Insultuhin mo na ako. Huwag lang ang nanay ko. Hindi mo alam kung anong hirap ang ginawa niya para lang mapag-aral ako at mabigyan ako ng maayos na buhay. Wala kang alam sa mga naging sakripisyo niya. Kaya wag mo siyang pagsasabihan ng kung anong-ano. Naakala mo kung sino ka na. Malakas niya pang sigaw dito. Aba, mayabang ka na ha? Gumanti sa kanyang babae at sinabunutan siya ng dalawa. Hindi naman nagpatalo si Nana at hindi niya ugali ang magpatalo. Isa laban sa dalawa pero hindi siya aatras. Anak, paawat na. Tama na. Awat sa kanya ng kanyang ina na dumating na. Hindi sila nakinig. Hindi pa rin tumitigil ang dalawa sa pagsabunot sa kanya kaya hindi rin siya tumigil. Ayaw niya na magpatalo sa mga ito. What the hell is happening here? Doon lamang sila nagpatigil nang marinig ang galit na boses na Arturos. Gulong-gulo ang kanyang buhok habang nakatingin kay Arturos na nakatagi sa mga panga. Ano bang naiisip niyo para gumawa ng gulo dito? Galit na galit nitong tanong. Kasi yung bagong salta. Kung umakto, akala mo kung sino sila na may-ari ng mansyon. Anak lang naman siya ng kasambahay dito. Pero kung pagsasabihin niya kami ng kung ano-ano, akala mo siyang nagpapasahod sa amin.
Kung makapag-utos din siya, daig niya pa kayo na may-ari ng mansyon, sir. Agad naman na pinagtanggol ni Nana ang sarili sa kasinungalingan ng mga ito. Hindi po yung totoo, sir. Wala po akong masamang sinasabi sa kanila. Sila po tong nauna. Iniinsulto po nila ako at ang aking ina. Ay hindi yan totoo, sir. Maniwala po kayo riyan. Puro kasinungalingan lamang po ang sinasabi niya. Walang katotohanan ng lahat ng yon. Madilim ang buong mukha ni Arturos na tinignan at nalaglag ang kanyang mga panga sa sunod pa nitong sinabi. Pack your belongings. Naniniwala po kayo sa kanila, sir? Tanong ni Nana sa hindi makapaniwala na boses, habang ang mga umaaway sa kanya ay masayang napangiti. Gawin mong sinasabi ko sa'yo at sumunod ka sa akin. Sagot ni Arturos bago sila tinalikuran. Tiningnan naman ni Nana ang kanyang ina na malungkot ang mukha, ngunit inudyok pa rin na sumunod na lang siya kay Arturos. Bagaman natatakot at galit ay sumunod na nga si Nana sa binata. Hindi naman maiwasan na hindi siya makaramdam ng lungkot dahil mas pinili na paniwalaan ni Arturos ang dalawang nagsisinungaling kesa sa kanya na nagsasabi ng totoo. Sir, promise hindi ko po talaga sila pinagsabihan ng masama. Sabi ni Nana nung sandaling huminto na sa paglalakad si Arturos sa tapat ng isang pinto. Sa hinuha ni Nana ay guest room ang kanilang hinintuan. Umikot paharap sa kanyang binata. Alam ko. Kaya nagtaka naman siya dahil kung alam naman pala nito ang totoo, bakit parang siya pang mapapagalitan ngayon? Po? That's why from now on, dito ka na sa guest room matutulog at hindi na sa maid's room. Ipapahanda ko rin ang kabilang silid para sa iyong ina. At mas lalong nalaglag ang kanyang panga dahil sa sinabi nito. Po? Don't worry. Naniniwala ako na wala kang kasalanan. Hindi rin ako nagagalit sa'yo. Alam kong ipinagtatanggol mo lang ang iyong ina. Gusto ko lang na mailayo kayo ng iyong ina sa kanila. Ngayong araw din ay kakausapin ko mga nang-away sa inyo. Sa ngayon ay iusin mo muna ang mga gamit niyo para makalipat na kayo sa guest room. Pero hindi naman po namin kailangan na lumipat dito. Maayos naman po kami ni Mama dun sa maid's room. I'll be more comfortable kung mananatili kayo ng mama mo rito. Pero sir, minsan na hindi pa nagamit ang 6 na guest room sa mansyon. Mamili na lang kayo kung saan nyo gusto na matulog. But please don't stay in the maid's room. Hindi ako magiging komportable kung doon kayo matutulog. Knowing na iyon ang ginawa sa inyo ng ibang mga kasambahay. At huwag mo rin isipin na abala sa akin tong ginagawa. As I've said, hindi ginagamit ang mga guest room dito. Hindi naman makapaniwala si Nana sa sinasabi ng binata. Ganun pa man ay sinunod niya na rin ang sinasabi nito. Tulad niya ay nagulat din ang kanyang ina nung sabihin niya na hindi naman siya pinagalitan ni Arturos. At sa halip ay gusto nito na sa guest room na sila matulog. Sigurado ka ba talaga na dito ang gusto ni Sir Arturos na matulog tayo? Tanong ng kanyang ama habang nakaupo sa dulo ng malambot na kama. Opo, Mama. Nagulat nga rin po ako nang sabihin niya na ilipat ko na daw itong mga gamit natin. Ang sabi ko nga po sa kanya ay hindi na kailangan. Ngunit nagpumilit po siya. Napakabait talaga ng batang yan. Napakaswerte natin at siyang naging amo natin, hindi ba? At bago nga sila matulog ay pinagalitan pa siya ng kanyang ina tungkol sa nangyaring gulo kanina. Humingi naman siya ng pasensya dito at sinabi na hindi lang talaga siya nakapagtimpe kanina sa sobrang galit niya. Nauunawaan naman yon ng kanyang ina at sinabi pa na mabuti na lang ay hindi nagalit sa kanila si Arturos. Sir, pinapatanong po ni Mama kung ano raw po bang gusto niyong kainin ngayong araw? Tanong ni Nana sa binata na nasa lounge at nagbabasa na naman ng mahahalagang papeles. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Please tell her na hindi niya na kailangang magluto. Mag-order na lang ako para sa ating 3. Pero sir, ayoko mapagod kayong dalawa ng masyado dahil marami ng mga gawain ngayong araw dito sa bahay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makahanap ng mga magiging kapalit ng mga tinanggal ko sa trabaho. Kung magluluto pa kayo ay baka hindi na kayanin ng katawan niya. Dahil nga sa nangyaring gulo at napatunayan na talaga hindi naman kasalanan ni Nana ang nangyari dahil may isa pang kasambahay ang nagsumbong ay pansamantala na inalis ni Arturos ang ibang mga kasambahay. 4 na lamang sila na naiwan sa mansyon.
Ang gusto sana ni Arturo sa mangyari ay tanggalin na sila sa trabaho, ngunit nagmamakaawa ang kanyang ina dito na wag yung gawin dahil may mga pamilya rin daw na binubuhay ang mga ito. Bilang parusa ay pansamantala muna silang tinanggal sa trabaho. Halos mangiyak-ngiyak na sa inis si Nana habang naghihintay siya ng taxi sa labas ng village dahil malilate na siya sa school. May huminto na itim na sports car sa tapat niya at alam ni Nana kung sinong may-ari nun. "Oh, Nana, anong problema?" tanong ni Arturos nang maibaba nito ang bentana. Kasi sir, wala pong dumaraan na taxi. Malilate na po ako. May presentation pa naman po kami ngayon na first period. Tiningnan naman ni Arturos ang suot na relo at nagsalita. Maaga pa naman ako para sa meeting ko kaya maihahatid pa kita. Sumakay ka na at ako na lang maghahatid sa'yo." "Naku, hindi na po kailangan sir. May dadaan naman po sigurong taxi dito maya-maya. Baka po'y malate pa po kayo para sa meeting ninyo." "No, maaga pa naman. Besides, madadaanan ko rin ang university mo kaya hindi yan malaking abala. Matatagalan pa kung maghihintay ka pa ng taxi dito." "Sigurado po ba kayo sir?" "Yes, get in." Bagaman nahihiya ay pumasok pa rin si Nana sa loob ng sasakyan nito dahil ayaw niya na malate. Sabi pa naman ng iba ay sobrang stricto ng mga jurors. Salamat po talaga sir at pasensya na po sa abala," sabi niya sa binata na makapasok sa loob. "Kailangan ko po kasing i-present mamaya ang gawa ko kaya kailangan ko po na mag-practice dahil mga malalaking tao pong huhusga sa gawa namin." "You're an architecture student, right?" "Opo." Gumuhit naman ang ngiti sa mga labi nito. "I'm glad to hear na masaya ka sa course mo. Giving you the scholarship was a good decision." Nana was shocked. Kayo po palang nagbibigay ng scholarship sa akin?" Sinulyapan siya nito na hindi nawawala ang ngiti sa labi. "Yes." "Hala, talaga po? Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa tulong niyo, hindi ko po makukuhang pangarap kong kurso." Dati ay sobrang curious ni Nana kung sino mababait na nilalang nagbigay sa kanya ng scholarship para makapag-aral siya sa mataas na universidad at makuha ang dream course niya. Ang sabi sa akin ni Manang Sol noon ay gustong-gusto ng anak niya na mag-aral ng architecture. Pero dahil daw masyadong mataas ang tuition ay hindi mo yan matutupad. She was actually very sad while telling me that dahil alam niya na iyon talaga ang gusto mo. So I decided to give her a scholarship. Kaya masaya rin ako para sa'yo. Hindi ko po sinasayang ang scholarship na binigay niyo po sa akin. Nag-aaral po ako na mabuti. Kapag naging isang architect na po ako, ay ako po magdedesenyo sa mga bahay na itatayo niyo ng libre lang. Masaya naman na sabi niya. Muli siyang sinulyapan ng binata. "I'll look forward to that then." Hindi na mabilang ni Nana ko ilang beses siya na nagpasalamat sa binata dahil sa pagbibigay nito sa kanya ng scholarship at natatawa na lamang sa kanya si Arturos. "Dito na lang po ako sir, salamat po sa paghatid," sabi niya nung nasa tapat na sila ng kanyang university. Hininto naman ng binata ang sasakyan at in-unlock na ang Caesar door. "You're welcome, mag-aral ka na mabuti and do well with your presentation." Namula naman ang pisngi ni Nana sa sinabi nito. At mas lalo lamang siyang ginanahan na galingan mamaya sa kanyang presentation dahil sa sinabi nito. Sino ba naman kasi hindi gaganahan kung isang Arturos Montefalco nagsabi ng ganon sa'yo, hindi ba? Yumuko pa si Nana nung makalabas na siya sa sagutan at kumaway nung pinaandar na ulit iyon ng binata paalis. "Sino yon? Sugar daddy mo? Mukhang mayaman ha?" Yun ang unang tinanong sa kanya ng isa sa mga blockmates niya na nakakita sa nakatid sa kanya. "Hindi boss ko lang yun," sagot niya naman. "Boss na hinahatid ka sa school? Wow, anong klaseng boss yun? Saan ka nakahanap ng Boss Pro Max? A-apply din nga ako. Kailangan ko rin ng princess treatment mula sa mayaman na boss." "Nako, mali talagang iniisip mo. Sadyang mabait lang ang amo namin. Hindi kasi ako agad nakasakay kanina dahil walang taxi na dumaan kaya hinatid niya na lang ako para hindi ako malate dahil dadaanan naman yung university." "Well, kung yan nga talaga, sige na nga. Naniniwala na ako.
Hindi pa rin ito naniniwala pero pinalampas na lamang nito iyon dahil pareho silang stress at kabado para sa presentation nila mamaya. Ang kaba na nararamdaman ni Nana ay mas lalo pang lumala dahil lahat ng mga lumalabas sa silid natapos na mag-present ay namumutla at bagsak ang mga balikat at ang dinig niya ay nakakatakot ang mga jurors. Nana, ikaw nang sunod, sabi sa kanya ng isa sa mga blockmates niya. Tumango naman si Nana at mariin siyang lumunok at humugot ng malalim na paghinga bago siya pumasok sa loob ng silid. Ang kaba at takot na kanyang nararamdaman ay napalitan ng gulat nang makita niyang isa sa mga jurors, si Arturos. Sir Arturos? Ngumiti ito sa kanya ng bahagya. Oh, hello there, Nana. Ano pong ginagawa niyo dito? I'll be the one to judge your presentation. Po? Don't worry, hindi naman ako nakakatakot. At saka it's not my first time doing this. Kaya ipagkatiwala mo sa akin ang opinion para sa plates mo. Hindi naman makapaniwala si Nana dahil sa sinabi ng binata. Ganun pa man ay hindi na ulit siya nagtanong at pumunta pa siya sa harapan. Magalang na bumati siya sa mga jurors na lahat naman ay istrikto ang mga itsura at saka sinimula ng presentation niya. Grabe tuloy ang takot at kaba niya dahil sa sobrang strict ni Arturo sa talagang ito lang ang panay ng tanong sa kanya. Pinag-aralan naman ni Nana ng mabuti ang presentation niya ngunit hindi niya pa rin nasagot ang iba sa mga tanong nito. You did well. I mean it. Sabi sa kanya ni Arturos matapos niya nitong barabarahin at kulang na lang ay paiyakin kanina. Although tulad ng sinabi ko kanina may mga kailangan ka pang i-improve sa mga designs and plan mo, but I'm sure you can do it well. Ngumiti naman siya. Maraming salamat po sa inyo, sir. Hayaan niyo pa't pagbubutihan ko pa po ang ginagawa ko. You're welcome. I hope my words earlier inspire you. At pasensya na kung medyo harsh ang mga pagkakasabi ko sa mga yan. Hindi naman po yan sobrang harsh, sir. Masaya nga po ako na kahit papaano ay nagustuhan niyo pa rin po ang gawa ko. Aaminin ni Nana na talagang nakakatakot ang binata kanina. Ibang-iba ito kaysa sa nakikita niya araw-araw. Kaya ay talagang nanginginig ang buong katawan niya. Maging ibang mga blockmates niya ay sobra rin ng takot sa binata. Arturos is scary when he's angry. Grabe, nakakatakot talaga mga jurors na yun, ano? Totoo, parang gusto ko tuloy maiyak kanina habang nagsasalita. Ang gwapo pa sana niya kaso, ang sungit. Buti ka pa Nana, hindi masyadong harsh ang mga sinabi sa'yo. Naku, ang harsh din. Hay nako, balita ko siya ulit sa susunod. Ganun pa man kahit medyo harsh nga ang mga sinabi sa kanya ng binata, ay hindi yun naging dahilan para mawalan siya ng tiwala sa kanyang kakayahan. Sa totoo nga ay mas lalo pa niyang sinipagan dahil gusto niya na sa susunod ay purihin na siya nito. Oh Nana, nakauwi ka na pala, welcome back. Nakangiti na sinalubong siya ng binata noong sandaling makapasok si Nana sa loob ng bahay. Galing siya sa bahay ng isa sa mga blockmates niya para sa meeting. Magandang hapon po, sir. Nais niyo po bang ipaghanda ko kayo ng merienda? No need. Naghahanda na si Nanay Sol ng merienda. Ay tutulungan ko na lamang po siya kung ganun. Pansin talaga ni Nana na magmula nung barabarahin siya ni Arturos nung araw ng presentation nila, ay higit na mas naging mas mabait sa kanyang binata. Marahil ay nag-guilty ito dahil muntik na siyang umiyak nung araw na yon. Sir, gusto niyo po bang linisin ko ang stockroom? Nakita ko po kasi na may mga alikabok na roon. Wala naman po akong ginagawa ngayon dahil wala naman po akong pasok kaya pwede ko po yung linisin. Tanungin Nana sa binata, nakakababa lamang na hagdan. Bumalik na rin kasi ang mga kasambahay na pansamantalang inalis nito sa trabaho kaya konti na lang ulit ang gagawin nila. Hindi mo ba gusto na magpahinga na lang muna? Ngayon ka lang walang pasok. I think it's better kung magpahinga ka na lang muna. Hindi rin po kasi ako sanay na walang ginagawa. Naisip ko na po na linisan na lang ang stockroom. Well, if that's what you want at kung hindi naman yun magiging abala sa'yo, pero hindi mo naman kailangan na linisin yun ng sobra, it's going to tire you out. Hindi sanay si Nana na wala siyang ginagawa kaya masaya siya na pumayag ang binata na linisin ang stockroom.
Inayos niya ang paglilinis doon para hindi na kailangan na linisin ulit at hindi niya na nga namalayan ang paglipas pa ng oras. May tao ba dyan? Ang natatakot niyang tanong na bigla na lamang namatay ang ilaw kaya sobrang dilim. Nana, are you still there? Boses iyon ni Arturos. Opo, nandito pa po ako. Hindi ni Nana makita kung nasaan ang binata dahil madilim. Kaya gano'n na lamang ang gulat niya nang bumangga siya sa isang matigas na bagay. Nawalan siya ng balanse. Buti na lang hindi siya tuluyan na natumba dahil nahapit nang nabangga niya ang kanyang bewang. Sakto naman na nasa ganon silang posisyon nang umilaw ulit. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at ramdam ni Nana ang init ng paghinga ng binata sa kanyang labi at naaamoy niya rin ang fresh, minty breath nito. Ang puso ni Nana ay walang humpay sa mabilis na pagtibok. Mariin na lumunok ang binata at umayos naman si Nana ng tayo o sabay lumayo siya rito. Pasensya na po at salamat. Sabi niya at akmang tatalikod na para itago ang pamumulan ng pisngi niya. Nang hawakan ng binata ang kanyang kamay at hinila siya nito pabagsak sa katawan nito. Gulat at nanlaki ang mga mata na sinalubong niya ang mga mata nito. Puno iyon ng emosyon. At pag nanasa, nanood niya lamang nakita sa mga mata nito. Habang papalapit ang mukha sa kanya ng binata, ay pabilis din ang pabilis ang tibok ng kanyang puso. Can I kiss you? He whispered just an inch close to her lips. Sa halip na sumagot ay pinikit niya na lang kanyang mga mata at hinintay kung ano ang susunod na gagawin nito. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang mga labi nito sa kanya. It was soft and tender kiss. Nagsasayaw mga dila nila sa rhythm ng silang dalawa lamang ang nakakarinig. Mula nga ng halik na iyon ay sobrang naging ilang na ni Nana sa binata. Hindi niya na ito magawang tingnan ng diretsyo dahil sa agad na namumulang pisngi niya. Lahat siguro ng paraan ay ginawa niya na para maiwasan ito. At napansin naman niyo ni Arturos na hindi na nakapagtiis at kinumpronta na siya. Let's talk. Ano po yun, sir? About that kiss. Diretso na sagot niya at tag-init na naman ang pisngi niya. Ano po bang tungkol doon? Do you regret it? Hindi po. Agad siyang sumagot at hindi pa sinasadya na tumaas ang tono ng boses niya. Bakit yun naman po nasabi yun? Mula ng gabing yun ay hindi mo na ulit ako kinausap. Nitingnan ako hindi mo na magawa. Tell me, pinagsisisihan mo ba ang bagay na yon? Umiling siya. Hindi po. Then? Nahihiya lang po ako kaya ako po kayo hindi magawang tignan. Pero hindi po ako nagsisisi. Gumuhit naman ang mga ngiti sa labi nito. Don't be embarrassed. At tumakbang ito ng isang beses para mas mapalapit pa sa kanya. I've become addicted to your lips. And I'll kiss you more than once. Noong araw ng kaarawan ni Arturo sa hindi nakauwi sa Pilipinas ang kanyang mga magulang dahil nagkaroon ng emergency ang kanilang kumpanya sa France. Akala ni Arturo ay isa-celebrate niya ng mag-isa ang kanyang kaarawan, ngunit pinaghanda siya ng masarap at paborito niya na kare-kare ni Manang Sol. Ayon pa dito ay may special iyon na sangkap kaya sobrang excited siya na matikman iyon. Amoy pa lamang ay natatakam na siya. This seems very familiar to me. Sabi pa ni Arturo nang sandaling matikman niya ang kare-kare. Sobrang familiar talaga ng lasa sa kanya na para bang minsan niya na iyong natikman. Talaga ba, iho? Masaya naman na tanong ni Manang Sol habang si Arturo naman ay iniisip kung saan niya nga ba natikman ang kare-kare na ito. Alam mo kasi ang totoo niya ng kare-kare na luto ko ay paborito ng aking anak noon. Kahit anong okasyon ang gusto niya na iluto ko ay ang kare-kare ng paborito niya. Ngunit dahil sa hikaos kami sa buhay at lagi akong walang sapat na pera, naluluto ko lamang ang kare-kare na gusto niya tuwing kaarawan niya. Si Nana po ba? Hindi. May isa pa akong anak. Talaga po? Nasaan po siya? Nalungkot ang mga mata nito. Matagal na kami hindi nagkikita. 8 taong gulang pa lamang siya nang magkawalay kami dahil sa isang aksidente sa palengke. Sa araw pa mismo ng kanyang kaarawan kami nagkawalay. Wala akong alam kung saan siya ngayon o kung nakaligtas ba siya mula sa kaguluhan na yon.
Kay tagal ka siyang hinanap. Kay tagal kong umaasa at nagbabaka sakali na magbabalik siya ngunit hindi na iyon nangyari. Hindi na siya bumalik pa sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi ko na ulit nahagkan pang anak ko. Dahil sa sinabi nito ay nagkaroon ng kutob si Arturos. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at para bang may kung ano na nakabara sa lalamunan niya at hindi niya na magawang makapagsalita agad. Maaari ko po bang makita ang litrato ng inyong anak? Oo naman. Masaya na sagot naman ni Manang Sol sabay kinuha nito ang keypad na cellphone at hinanap doon ang picture ng anak. Eto siya, hindi ba't napakagwapo niya? Alam mo nung una nga kita nakita nasabi ko sa sarili ko na malaki ang pagkakahawig ninyong dalawa. Nang sandaling masilayan iyon ni Arturo ay bumuhos naman ang kanyang mga luha. Kung gano'n ay tama ang kutob niya. Ang anak na tinutukoy nito na nawawala raw ay walang iba kundi siya mismo. Mahigit 25 taon na ang lumipas. Konti na lamang naaalala ni Arturo sa pangyayari na iyon. Malabo na sa kanyang isipan. Ngunit kahit papaano ay may natatandaan pa naman siya. Mama! Mama! Ang malakas na sigaw ng 5 taong gulang na si Daniel sa gitna ng kaguluhan. Nagkagulo ang mga tao at hindi sinasadya na nabitawan siya ng kanyang ina ang kanyang kamay kaya ngayon ay hindi niya ito mahanap. Labis-labis ang takot na nararamdaman ng bata. Mas lalo naman na nagkagulo ang mga tao. Walang pakialam kung nagbabangga ba siya ng mga ito. Ang mahalaga sa kanila ay mailigtas ang sariling buhay at kanilang mga paninda. Mama! Patuloy sa pagsigaw ang kawawang bata. Ngunit hindi na nito nahanap ang ina. Humupa ang kaguluhan at hindi na alam ng bata kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Kanina kasi may isang mabuting lalaki ang bumuhat sa kanya para mailayo siya sa gulo. At nang malayo nga siya nito, ay basta na lamang siyang iniwan sa gilid. Sa ngayon ay walang direksyon na naglalakad siya sa kalye. Sumakay din siya sa mga jeep na hindi niya alam kung saan ang patutunguhan. Gabing-gabi na at kumakalam ng sikmura nito. Hindi pa rin ito nahahanap ang ina. Kahit anong gawing sigaw ay hindi na nito nakita ang ina. Ilang araw na naging palaboy-laboy ang batang lalaki. Wala ni isa ang nagtangkang tumulong dito. Walang makain. At ang tangi lamang na nagawa ay umiyak habang tinatawag ang ina. At sa gitna ng malamig na gabi ay nagkaroon ito ng masamang panaginip tungkol sa nangyari ng gulo. Hanggang sa isang maulan na gabi nahanap ang bata ng isang dalagita. Inalagaan nito si Daniel ng ilang araw ngunit dahil sa palaboy na lang din ng dalagita ay hindi nito kayang bumuhay ng bata. Kung kaya'y dinala nito iyon sa isang bahay ampunan. Hindi ko na po siya kayang alagaan. Napakabata ko pa po para palakihin siya kaya binibigay ko po siya sa inyo. Umiiyak na sabi ng bata sa madre. Sino bang batang ito at nasaan ang kanyang mga magulang? Katulad ko isa lang din po siyang batang lansangan. Hindi po siya nagsasalita. Kahit tinatanong ko po siya, kailangan niya po ng pamilya na magmamahal sa kanya. At doon na nga sa bahay ampunan ay pasamantala na siyang namalagi. Mula noon ay hindi na ito narinig ng sino man na magsalita o umiyak. Nakatulala lamang ang kawawang bata kaya labis naman na nag-aalala ang mga nag-aalaga dito. Isang araw ay bumisita ang mayamang mag-asawa sa bahay ampunan. Hindi magkaroon ng anak ang dalawa kaya gusto nila na mag-ampon na lamang. Ang kanilang mga mata ay napako sa isang batang lalaki na nakaupo lamang sa gilid at tahimik. Hindi ito nakikipaglaro sa ibang mga bata. Nang sandaling yon, may kung anong koneksyon na agad na naramdaman ng mag-asawa sa bata. Hello baby, gusto mo ba kaming maging mommy at daddy? We're nice. Wala kaming anak kaya gusto namin na ikaw na lang maging anak namin. Ayos lang ba sa'yo yon? Mabait na tanong ng magandang babae. Opo. At lahat ng mga tagapangalaga ay nagulat. Dahil iyon na sigurong unang beses na narinig nila ang boses ng bata. Mukhang gusto nga po sa inyo ng bata. Iyan pong unang beses na nagsalita siya mula nang mapunta siya rito sa bahay ampunan. Ani ng isa sa mga madre kaya maging ang mag-asawa ay natuwa sa narinig na iyon. You're so cute. Magmula ngayon ay Arturos Montefalco nang itatawag ko sa'yo. Iyon ang iyong bagong pangalan. At kami naman ang magiging mommy at daddy mo. Kami ng iyong mga magulang.
Okay na sa'yo yon? Gusto mo bang pangalan mo? Tumangumuli ang cute na bata. Opo. Wala na ngang pagdadalawang isip-isip na pinili na mag-asawa na ampunin ng bata na iyon. Paayos naman po ako ng papeles para sa pag-adopt namin sa kanya. We'll have our lawyer para ayusin ang mga papeles. Pwede na po ba namin siyang isama pa uwi ngayon sa bahay? Tanong ng lalaki. Oo naman. Basta okay lang sa bata ay walang problema dahil kilala naman na namin ang inyong pamilya. Masayang-masaya mag-asawa sa kanilang cute na anak at nang umalis na nga sila sa bahay ampunan ay buhat-buhat pa ito ng ama. Ang sasakyan na ito ay pagmamay-ari namin ng daddy mo, pero magmula ngayon, lahat ng mga pag-aari namin ay mapupunta na rin sa'yo. Masaya na sabi ng ina nito nang sandaling makalapit sila sa kanilang sasakyan. Bagaman namang hindi nakakitaan ang emosyon ng mukha ng bata. Ito ang magiging bahay mo. Ipapaayos na namin ang iyong magiging silid. Pero pansamantala habang hindi pa maayos ang silid ay sa guest room ka na muna manuluyan. O hindi naman kaya, gusto mo ba na sa kwarto ka namin ng daddy mo matulog ngayong gabi? At noong sandaling makarating din sila sa bahay ng mga ito na isang napakalaking mansyon ay inikot siya ng mga ito sa bago niyang magiging bahay at sa pagsapit ng gabi ay pinili na mag-asawa na itabi na lamang siya sa pagtulog dahil nag-aalala sila na baka matakot ito na mag-isa lang na matulog sa malaking silid. Pangako namin ng mommy mo na bibigyan ka namin ng maayos na buhay. Lahat ng mga kakailanganin mo ibibigay namin. At sisiguraduhin din namin na anumang gustuhin mo ay makukuha mo. Ang pangako ng kanyang ama na tinupad nga ng mga ito. Mga mababait ang umampon sa kanya. Tinuring siya nila na parang sarili nilang anak. Lahat ng mga kailangan niya ay binibigay nito. Anumang gustuhin niya ay nakukuha niya. Lumaki siya sa New York dahil mula nang maampon siya ng mga ito ay sa ibang bansa na rin sila nanirahan. Lahat kasi ng mga business ng kanyang adopted parents ay higit na naging successful. Doon ay nagbukas ang bagong buhay para kay Arturos. Nag-aral siya sa mataas na paaralan. Doon na rin nakapagtapos at ngayon nga ay isa na siyang successful na tao. Marami na siyang mga pag-aari. Isa na siya sa pinakabatang may-ari ng maraming kumpanya. Ganun pa man kahit sobrang ganda na ng kanyang naging buhay ay hindi pa rin maalis sa isipan niya ay mumunting alaala na naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina bago sila magkawalay. Hindi na gaanong malinaw sa kanyang lahat. Ngunit may alaala pa naman siya. Sinubukan niya na hanapin ang kanyang ina ngunit ang akala ni Arturos ay malabo na itong mangyari. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng kanyang tunay na ina. Hindi niya rin matandaan kung anong itsura nito dahil nga napakabata niya pa noon. Ngunit ang isa sa pinakatumatak sa isipan niya ay ang luto nitong kare-kare na paborito niya. Ikaw pa talagang anak ko. Walang tigil na pagtulo ang luha ni Manang Sol ng sandaling ipagtapat niya na siya at ang bata na nasa picture ay iisa. Na siyang nawawala nitong anak. Napakalaki mo na. Hindi ko lubos akalain na ikaw nga nawawala akong anak. Kay tagal kitang hinanap. Kay tagal kong pinagdasal sa may kapal na magtagpo muli ang ating landas. Napuno ng iyakan ng kusina dahil natagpuan na rin ni Arturos ang kanyang tunay na ina at nahanap na rin ni Sol ang matagal nang nawawalang anak. Sadyang napakaliit ng mundo para sa kanilang dalawa. Sino ba naman ang mag-aakala na sila pala ang tunay na mag-ina? Kaya naman pala gano'n na lamang kagaan ang loob ni Sol kay Arturos nung unang beses niya itong makita dahil ito pala ang nawawalang anak. Ngunit dahil nga sa mayaman ng bata at anak ng isa sa mga pinakamayaman na tao sa mundo, ay hindi naisip ni Sol na baka ito nga ang kanyang nawawalang anak. Siya ang iyong kuya. Siyang nawawala akong anak. Sobrang excited ni Nana na umuwi dahil alam niya na ngayon ang kaarawan ni Arturos. May regalo siya para sa binata dahil nga nitong mga nagdaang araw ay nagkakamabutihan na sila. Ngunit hindi niya lubos akalain na iyon ang masayang ibubungad sa kanya ng kanyang ina. Po? Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa kanyang ina at kay Arturos. Parehong masayang emosyon sa kanilang mga mukha. Natagpuan ko ng kuya mo. Pag-uulit pa ng kanyang ina. Si Arturos. Siyang nawawala mong kuya.
Ang matagal ko nang kinukwento sa'yo na nawalay sa akin dahil sa isang kaguluhan noon. Natagpuan ko na siya. Kuya? Hindi maintindihan ni Nana kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman. Gusto niya na maging masaya dahil sa wakas ay natagpuan na rin ng kanyang ina ang matagal na nitong hinahanap na nawawalang anak. Ngunit, bakit hindi niya magawa na maging lubusang masaya para sa kanyang ina? Kung bakit ba naman kasi sa dami-dami ng pwede niyang maging kuya, si Arturos pa? Bakit ang lalaki pang nagpapatibok ng kanyang pusong nawawala niyang nakakatandang kapatid? Mabilis na pinahid ni Nana ang kanyang mga luha nang may marinig siyang mga yapak mula sa kanyang likuran. Nandito siya ngayon sa balcony dahil matapos ang mga nalaman niya kanina, ay ngayon lamang niya nabuhos ang kanyang nararamdaman. Tumayo sa tabi niya si Arturos at tumanaw din sa kanyang tinitingnan, ang madilim na kalangitan. Pilit na pinapasaya ang boses na nagsalita siya. Masaya ako na ikaw palang nawawala akong kuya. Masaya ako malaman na magkapatid pala tayo. Ngumiti naman sa kanya si Arturos. Masaya rin ako na ikaw ang nakakabata akong kapatid. Kay tagal kang hinanap ni Mama. Walang araw na hindi ikaw ang bukang bibig niya. Nung hindi pa siya nagtatrabaho sa mansyon mo, ay laman siya ng simbahan at ang tangi niyang dasal ay ang kaligtasan mo at ang muli niyang pagtatagpo. Masaya ako dahil napakinggan na ang mga dalangin niya noon. It was so awkward. So damn awkward. Nagpalitan pa lamang sila ng laway nung isang gabi at nagkakamabutihan na rin silang dalawa tapos bigla na lamang nila malalaman na magkapatid pala silang dalawa. Ang sakit nun para sa kanilang dalawa. At sa totoo lang ay nakakaramdam ng pandidiri si Nana dahil paano hindi niya malang naramdaman na kapatid niya palang lalaking kanyang minahal. It was painful and at the same time shameful to fall in love with the wrong person. Maaari ba akong humiling sa'yo? Tanong ni Nana sa mahina at medyo garalgal na boses. Yes, of course. Huminga ng malalim bago ito nagsalita. Mahal na mahal ko ang ating ina. Wala akong ibang hiling kundi ang kasiyahan niya. At ngayon na bumalik ka na, ay nakita ko sa kanyang mga mata ang labis sa kasiyahan. Ayoko na malungkot pa siyang muli. Kaya, pwede ba na ilihim na lang natin sa kanya yung nangyari nung isang araw? Pwede ba na ibuon na lang natin yung salimot at umakto na para bang walang nangyari? It was just an accident. After all. An accident that they did more than once. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala, gagawin ko yan. Tulad mo ay ayoko rin na makitang nalulungkot si Mama. But I hope we can bond as brothers and sisters. Oo naman, Kuya. It was hard. Of course, ngunit dahil pareho nila na ayaw na masaktan ng kanilang ina, ay pareho nila na sinantabi ang kanilang mga nararamdaman at umakto na para bang walang nangyari. Na para bang ang tingin nga nila sa isa't isa ay magkapatid niya. Kumain ka na, Kuya. Niluto yan ni Mama para sa'yo. Ang awkward na saad ni Nana kay Arturos. Sabay lapag niya sa harapan nito ng nilutong ulam ng kanilang ina. Ngumiti naman sa kanya si Arturos ngunit ang mga ngiti nito ay hindi na umabot pa sa mga mata. At ang mga mata nito nakatitig sa kanya ay para bang nangungusap ngunit pinili na lang ni Nana na huwag iyong pansinin. Salamat. Ani ni Arturos na may maliit na ngiti sa labi. Masaya akong makita na nagkakasundo kayong magkapatid. Wika naman ang kanilang ina na may ngiti sa labi at pinapanood sila. Sa sumunod pang mga araw ay mas lalong naging awkward para sa kanilang dalawa at mas lalong masakit para kay Nana dahil sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata ay napakarami ng emosyon na nababasa niya sa mga mata ni Arturos. Nagagalit din siya sa kanyang sarili dahil sa kabila ng kanyang mga nalaman ay mahal niya pa rin si Arturos. Wala pa rin nagbabago sa nararamdaman niya. Hindi pa rin iyon nawawala. Sa katunayan nga yan, ang iniisip ni Nanay mas lalo lamang na lumalalim. Ma, may gusto pala po akong sabihin. Wika ni Arturos habang nasa living room sila.
Si Nana naman ay nakaupo sa couch at inaayos ang final plates niya bago ang bakasyon habang ang kanilang ina naman ay nakaupo sa sofa at may tinatahi. Oh, ano yan anak? Gusto po kasi sana nila mommy at daddy na bumisita daw tayo sa France sa bahay namin. Doon na lang daw po tayo mag-celebrate ng Pasko at New Year. Hindi daw po kasi sila makakauwi dito sa Pasko dahil busy sila sa kumpanya. Okay lang po ba yan sa inyo? Oo naman, ayos lang sa akin. Gusto ko nga rin na makita sila ulit. Lalo pat napakabait na tao ng mommy at daddy mo. Nakausap na ng kanyang ina ang mga adoptive parents ni Arctus nang minsan na tumawag ang mga ito. At sobrang mababait nga ang mga ito. Hindi ito nakaramdam ng galit dahil sa pagbabalik nila sa buhay ni Arcturus. Gusto rin po pala kayo na makilala ng mga kapatid nila. Just like them, mababait po sila kaya wala na po kayong kailangang alalahanin. Dumating ang mga kasambahay at may inilapag na merienda sa kanilang harapan. Magmula nang malaman ng mga ito na tunay na ina pala ni Arcturus ang kanyang ina, ay naging maayos ang pakikitungo nito sa kanila at punong-puno rin ng hiya ang kanilang mga mata. Masaya si Nana na makita ang sobrang masaya ang kanyang ina sa pagbabalik ng nawawala nitong anak sa kanilang buhay. Kahit mahirap para sa kanya ay masaya siya na makita itong sobrang saya. Kaya sa lahat ng paraan na alam niya ay ginawa niya. Huwag lamang mas lalong lumalim ang nararamdaman niya para kay Arcturus. Minsan niya nga pang sinubukan ito ng pag-ibig niya sa ibang lalaki. Ngunit sadyang kahit anong gawin niya, ay iisang lalaki pa rin ang minahal niya. Are you okay, Nana? Ang nag-aalala na tanong sa kanya ni Arcturus nang mapansin na tahimik lamang siya habang nakaupo sa loob ng eroplano. Ang lipad nila ay papunta sa France para makita ang mga adoptive parents ni Arcturus. Oo, ayos lang ako. Tipid na sagot naman niya sa binata. Tila may nais pa itong sabihin sa kanya ngunit nilihis niya na ang kanyang tingin. Business class ang pinili ni Arcturus dahil gusto raw nito na maging komportable sila. Ang kanilang ina naman na ngayon ay nagpapahinga dahil nakakaramdam daw ito ng hilo at ramdam na ramdam ni Nana ang mga titig sa kanya ni Arcturus na para bang natutunaw siya. Hindi na halos siya makahinga ng maayos dahil ang puso niya ay walang tigil sa mabilis na tibok. Nang hindi niya na matiis ang mariin itong titig sa kanya ay bigla siyang tumayo. What's wrong? Tanong pa ni Arcturus sa kanya na para bang hindi siya nito tinitigan ng kay tagal kanina. Wala, magsi-CR lang ako. Hindi niya ito binalingan ng tingin at umalis na siya. Sa paglalakad niya ay pansin pa rin ni Nana na nasa kanya ang mga mata nito. Kumalma ka, Nana, please. Kumalma ka lang. Ang pakiusap pa ni Nana sa kanyang sarili habang tinitingnan ang refleksyon niya sa malaking salamin dito sa loob ng CR. Ilang minuto siyang nanatili sa loob ng CR hanggang sa bahagyang kumalma ang tibok ng puso niya. At saka lamang siya nagpasya na lumabas. Ngunit gano'n na lang din ang gulat niya nang pagbukas niya ng pinto ay nasa labas si Arcturus at nakahalukip-kip na sandal sa pader. Anong ginagawa mo dito? Gagamitin mo bang CR? Umayos naman ang tayo ang binata bago ito dumukwang palapit sa kanya. I was worried. Akala ko may kung ano nang nangyari sa'yo dahil sa tagal mong bumalik. Ganun ba? Pasensya na. Are you okay? Oo, medyo masama lang ang tiyan ko pero maayos naman ako. Ang nauutal niyang sagot. Halata sa mukha nito na may gusto pa itong itanong sa kanya ngunit hindi niya na hinayaan na makapagtanong pang muli ito. Nilagpasan niya ang binata at bumalik na siya sa dati niyang kinauupuan kanina. Ilang sandali pa ay sumunod na din si Arcturus. Ginawa ni Nana ang lahat para lang hindi pansinin ang mga titig nito sa kanya. At kahit na hindi naman maganda ang binabasa niyang libro, ay natapos niya pa rin na basahin, huwag lamang siyang mapalingon kay Arcturus at huwag lamang magtagpo ang kanilang mga mata. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang ni Arcturus sa France, ay magiliw na sinalubong sila ng mga ito. Kahit sa sobrang mayaman ay sobrang babait nila. Oh my gosh, hindi ako makapaniwala na ikaw ang ina ni Arcturus. I'm sorry if my Tagalog isn't correct pero I'll try to speak Tagalog for you. Wika naman ng auntie ni Arcturus na naroon din ang araw na yon. Kamusta na ikaw, Sol? At iyong maganda pang anak? Madalas kayo na ikwento sa amin ng aking pamangkin. Ngumiti naman ang kanilang ina. Masaya sa mainit nilang pagtanggap. Maayos naman ako, ikinagagal ako na makita ka.
Madalas ka rin na ikwento sa akin ng aking anak. Mama said she's fine and she's very also happy to see you. Pagtatranslate naman ni Arturos kaya mas lalo na lumawak ang ngiti ng auntie nito nang maunawaan kung ano ang sinabi. Lahat ng kapamilya ni Arturos ay mababait. Mabilis nga na nakasundo itong kanilang ina dahil kahit hindi sila gaanong marunong ng mga wikang Tagalog ay sinusubukan pa rin nila para lamang maunawaan ito ng kanilang ina. Ano pong problema, Mom, Dad? Tanong ni Arturo sa kanyang mga magulang nang makita niyang dalawa na malungkot at tila may malalim na usapan. Wala naman. Masaya lang kami ng dati mo na nakita ka na naming sobrang masaya. Sagot ng mami niya na maluha-luha pa ang mga mata. Bakit po kayo naiiyak, Mom? Ngayon ba na nahanap mo ng iyong ina, ililisan ka na sa amin? At tuluyan na nga bumagsak ang luha nitong pinipigilan. Of course not, Mom. Bakit nyo naman po naisip yan? Kayo pa rin po ni Dad ang nag-iisang mommy at daddy ko. Kahit ano pa pong mangyari ay hindi ko po kayo iiwan. Mananatili po ako sa inyo kahit pa magsawa kayo sa akin. Nakausap ko na po si Mama tungkol dito. At wala na naman daw po iyong problema sa kanya. At tila nakahinga naman ng maluwag ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang sinabi. At niyakap siya ng mga ito ng sobrang higpit habang paulit-ulit na sinasabi na masaya ito para sa kanya. Merry Christmas, Nana! Sa araw ng pagsapit ng Pasko ay hindi sinasadya na si Arturos nga ang unang bumati sa kanya. Nginitian niya ito ng bahagya. Merry Christmas din, Kuya. Oh, bakit andito ka't nag-iisa? Ayaw mo ba na makisaya sa loob? Papasok din ako mamaya. Gusto ko lang na pagmasdan ng ganda ng Eiffel Tower. It's really beautiful, right? Oo, sobra. Ganito pala ang view mo noon habang lumalaki ka. Hindi na nakakapagtaka kung bakit tila hindi ka nag-e-enjoy sa tuwing nasa mall tayo o sa mga magagandang pasyalan sa Pilipinas. Ang totoo niyan, hindi ako dito lumaki. Sa New York ako lumaki at tuwing bakasyon lang kami pumupunta ng mga magulang ko dito. Napakaswerte mo pala sa mga umampon sa'yo, no? Ang babait nila at halatang mahal na mahal ka nila. I am. Ako na nga sigurong pinakamaswerte na tao sa mundo dahil sa kanila. Iyon na siguro ang naging pinakamahaba nila na pag-uusap. Magmula nang magdesisyon si Nana na iwasan ito para hindi na mas lumalim ang nararamdaman niya para sa binata. At sa totoo lang, it felt good. It felt so good to have some conversation with him again. Andun pa rin naman ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit ang saya sa kanyang pakiramdam ay kakaiba. Kapag pakiramdam ni Nanay napakalapit na naman niya kay Arturos, ay pinapaalalahanan niya na lang kanyang sarili na hindi na pwede dahil baka mas lumalim pa ang kanyang nararamdaman. Nung Pasko nga ang naging huli nilang mahaba na pag-uusap dahil sa mga sumunod na araw ay naging mailap siya hanggang sa hindi na natiis ni Arturos ang pagiging mailap niya. Bakit pa iniiwasan mo ako? Galit na pinutol niya ang sasabihin nito. Anong bakit? Kailangan ko ba talaga na ipaliwanag sa iyong dahilan gayong batid ko na pareho naman natin alam ko ano ba talaga? Sobrang nahihirapan ako, Arturos. Nahihirapan ako na nagpanggap na para bang walang nangyari. Nahihirapan ako na magpanggap na hindi ikaw ang tinitibok ng puso ko dahil sa totoo lang. Kahit nalaman kong totoo tungkol sa ating dalawa, ay ikaw pa rin ang tinitibok nito eh. At gusto ko nitong mawala. Gusto ko na mawala ng pagmamahal ko sa'yo. Ayoko na mas lumalim pa to dahil marami tayong masasaktan. Kaya please lang, huwag mo na akong pahirapan. Alam ko na baliwala lang sa'yo ang lahat pero hirap na ako. Nasasaktan na ako. Bakit sa tingin mo ba? Madali lang din to para sa akin, Nana. Mariin na sabi naman ni Arturos. Ang mga mata nito ay diretso na nakatitig sa kanya. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa ating dalawa. Dahil kahit anong iwas ko sa'yo, kahit anong gawin ko na pagtataboy sa nararamdaman kong to para sa'yo, ay mahal pa rin kita. Kahit ilang beses ko man na ipaalala sa sarili ko na hindi pwede dahil magkapatid tayo, wala akong magawa. Mahal na mahal pa rin kita.
Kaya huwag mong sasabihin na ikaw lang nakihirapan sa sitwasyon natin na to. Dahil ako rin, Nana. Hirap na ako. Gustong gusto kitang mahalin ng walang pag-aalinlangan at takot na baka malaman ng ibang tao ang gustong gusto kong ipagsigawan sa mundo na mahal kita. Pero hindi pwede. Hindi pwedeng kagustuhan kong yan. Sunod-sunod ang naging pag-iling niya at pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Tigilan na natin tong kahibangan natin na to, Arcturus. Ayokong masaktan ang ating ina. Oo, parehong nararamdaman natin pero mali to eh. Maling-mali. Kaya itigil na natin. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula ng panibago. Kakalimutan ko ang nararamdaman ko para sa'yo. At aakto na para bang hindi kita minahal ng higit pa sa pagiging magkapatid. At paano mo gagawin yan? By focusing my feelings to someone else. What? Pagka-uwi natin sa Pilipinas ay sasagutin ko ng manliligaw ko. At ibibigay ko na sa kanyang buong pagmamahal ko. Sa paraan na yun ay alam ko na makakalimutan ko ang nararamdaman ko sa'yo. Ang hiling ko lang na sana'y makahanap ka rin ng babae na makakatulong sa'yo na kalimutan ang nararamdaman mo. Nang sandaling masabi niya ang mga kataga na yon ay tinalikuran niya si Arcturus ng walang lingon likod. Buo na ang kanyang desisyon. Maging ang puso niya ay hindi na iyon mababago. Samantala, ganun na lamang ang sakit at lungkot na nararamdaman ni Arcturus dahil sa sinabi sa kanya ni Nana. Hindi niya lubos akalain na ang unang babaeng mamahalin niya ng lubos ay ang sariling kadugo niya pa talaga. He was so willing to give her everything. He was so willing to sacrifice everything that he had the moment that he fell in love with her. Sa pagsapit ng bagong taon ay sa Hawaii sila nag-celebrate. Sa beach resort na pag-aari ng mga magulang niya. Ang beach resort na ito ang pinakagusto ni Arcturus na puntahan. At sobrang masaya siya sa tuwing nasa beach resort nila siya. Pero ngayon tila hindi yun maramdaman ni Arcturus. Ang kasayahan ay hindi niya na ulit maramdaman. Ma, ano pong pag-uusapan natin? Tanong ni Arcturus sa ina sa mababang boses. Kanina ay lumapit ito sa kanya at hiniling na kung maaari sila makapag-usap na dalawa. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Sagot naman ng kanyang ina na seryoso sa boses. Tungkol sa inyo ni Nana. Ano pong patungkol sa amin? Napapansin ko lamang na tila hindi na kayo nagpapansinan nitong mga nagdaang araw. May problema ba kayong dalawa? Nag-away ba kayo? Wala po kami problema, ma. Sadyang pareho lamang po kaming abala nitong mga nagdaang araw kaya hindi po kami makakapag-usap. Pero maayos po kami. Pagsisinungaling niya dahil ayaw niya na malungkot ito. Nagbuntong hininga ito at saka tumanaw sa malayo. Napakabait na bata ni Nana, hindi ba? Bata pa lamang siya ay mabait at matalino talaga siya. Hindi siya pumapayag na may mga api sa kanya, sa aming dalawa. Pero mabait at mapagbigay siya. Anumang sakripisyo ay gagawin niya para sa akin. Para sa mga mahal niya sa buhay. Sa sobrang bait at buti niya, hindi ko magawa na ipagtapat sa kanyang totoo. Dahil natatakot ako na baka masaktan ko siya. Na baka magalit siya sa akin. Ano pong totoo, ma? Ibinaling nito ang tingin sa kanya. Hindi ko tunay na anak si Nana. Inampon ko lamang siya noon. 2 taong gulang lamang siya nang iwan siya sa akin ng kanyang may sakit na ina. At dahil sa labis sa pangungulila ko sa iyo noon ay inampon ko siya. Inalagaan at minahal na parang tunay ko na ring anak. Lumaki si Nana na hindi alam ang totoo, na hindi ako ang tunay niyang ina. At hindi ko pa sinasabi sa kanya dahil ayoko naman na masaktan siya. Ayoko na makita na lumuluha ang masayahin at matapang kong anak. Kung gano'n na hindi po kami tunay na magkapatid? Hindi. Hindi kayo tunay na magkapatid. Hindi naman makapaniwala si Arctos sa kanyang mga narinig. And at the same time, masaya ang puso niya. Masaya siya sa nalaman niya. Alam ko na mahal niya ang isa't isa. Wika pang muli ng kanyang ina, kaya nabigla siya. Po?
At alam ko rin na itinatago niyo sa akin yan dahil ayaw niyo na masaktan ako. Dahil iniisip niyo na magkapatid nga kayong talaga. Nalaman ko yun nang minsang narinig ko ang mga kasambahay na nag-uusap tungkol sa inyong dalawa. Dahil minsan daw nila kayo nakitang naghahalikan. Noong una hindi ako naniwala sa sinabi nila. Kaya naman ay binantayan ko ang kilos ninyong dalawa. At doon ngayon napatunayan ko na tama ang sinabi nila. Patawarin niyo po ako, Ma. Hindi naman kita masisisi na minahal mo siya. Hindi ko kayo masisisi at naiintindihan ko kayong dalawa. Kaya magmula ngayon, hindi niyo na kailangan na ilihim ang lahat sa akin. Hindi niyo na kailangan na pilitin na mawalang pagmamahal niyo para sa isa't isa. Malaya na kayong ipagsigawan ng inyong mga nararamdaman para sa isa't isa. Dahil pumapayag na ako sa inyong magiging desisyon na dalawa. Niyakap ng mahigpit ni Arturos ang kanyang ina at paulit-ulit na nagpasalamat siya dito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon ng mga oras na yon. Bago pa man matapos ang taon ay hinahanap niya na agad kung nasaan si Nana. At nung nakita niya itong nasa tabing dagat, ay mabilis niya itong nilapitan. Hinawakan sa mukha at walang ano na pinagdikit niya ang kanilang mga labi. Kasabay nun ay ang pagsabog naman ng mga fireworks sa kalangitan na naglikha naman ng magagandang tanawin. Malakas siyang tinulak palayo ni Nana at sumigaw. Ano pang ginagawa mo? Bakit bigla mo na lang ako hinalikan na walang paalam? At saka hindi ba sinabi ko na sa'yo na tigilan na natin to? Paano na lang kung may makakita sa atin? Mahal na mahal kita, Nana. I love you so much. I love you in different languages. Bakit pa sinisigaw mo pa? Paano na lang kung may makarinig sa'yo? Mas lalo itong nagalit habang ang mga ngiti sa labi ni Arturo sa hindi nawala. Hindi tayo magkapatid. Natigilan ito. Huh? Well, Mama said you're unadopted. But still, hindi tayo magkapatid. Paano? Ang sabi niya ay napakabata mo pa noong mamatay ang totoo mong mga magulang. Kaya inumpon ka niya para mabigyan ng maayos na buhay at hindi mapunta sa bahay ampunan. Halo-halo ang mga emosyon na naglalaro sa mga mata nito. At alam na din ni Mama ang tungkol sa atin. Huh? Naramdaman niya na may namamagitan sa atin kaya naman ay nagmatsyag daw siya. At doon niya napatunayan na tunay nga tama ang kanyang kutob. That we're in love with each other. Bago ako pumunta rito para sabihin sa iyo ang lahat ng to, ay nagkaroon kami ng masinsinan na pag-uusap. And she said na hindi siya magiging tutol sa kung ano man ang magiging desisyon natin. She said that we can be together as long as we're ready to face the judgment of other people and as long as I won't hurt you. It was a mixed feeling for Nana. Lumaki siya na ang buong akala ay tunay niyang ina ang kinikilala niyang ina. Kaya naman nasaktan siya nung malaman ng totoo na ampon lamang siya. But at the same time, she was happy knowing that she was not related to the man that she loved. Mahal na mahal kita, Nana. Wika ni Arturos habang nakayakap mula sa kanyang likuran. Ngayon ang unang araw ng taon at magkasama sila sa unang araw. Hinawakan niya ang mga kamay nito na nakayakap sa kanyang bewang. Mahal na mahal din kita, Arturos. Ang buong akala nila, ang mahalin ng isa't isa ay isang pagkakamali dahil sa magkapatid sila. Kaya ay gano'n na lamang pasasalamat nila na hindi iyon hinayaan ng kalangitan. Sa huli ay napatunayan nila na hindi nga sila tunay na magkapatid at ang mahalin ng isa't isa ay hindi pagkakasala, kundi isang pangako. Pangako na aalagaan nila ang isa't isa hanggang dulo. Hanggang sa mawala ng kinang ang huling bituin sa kalangitan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!